Hi guys, good evening. Welcome po sa ating channel. At update tayo, may kinalaman sa ating alaga. At titingin din tayo ng mga ibang asset kung ano yung magiging takbo. Pero inaasahan natin dito sa ating alaga na si Doji. Tawag ko kasi Doji. After ng kanyang pagbagsak sa 0.35 sa level na ito, at binanggit natin na kailangang makarecover siya sa 0.48 to 0.50. So ayun naman yung nangyari kaninang umaga, nakarecover siya sa area na ito, 0.48. At itong candlestick na ito yung tinatawag natin na tweezer bottom. Isa itong reversal candlestick. Ito yung matagal na nating hinihintay na magkaroon ng reversal pattern dito sa daily time frame. Kasi ang daily time frame ang pinaka reliable source ng mga TA. So bumabase tayo lahat sa daily time frame para makuha natin yung talagang technical analysis TA ng isang asset o kaya kahit anumang currency pair sa forex fund stock, so alin pa man yan. Okay, so itong candlestick na ito, itong dalawang candlestick na yan, so ito yung tinatawag natin na tweezer bottom. So after niya nag-drop dito sa area na ito, 0.35, 0.34. So kailangan na makarecover dito sa 0.48 to 0.50. At yun yung nangyari kaninang umaga. So nakarecover siya. At ang hinihintay natin dito sa daily time frame ay mag-close below siya o mag-close below above itong candle na ito dito sa 0.53 to 0.55. So kailangan na mag-close iyan bukas sa level na iyan, 0.53 to 0.55. Pwede rin siya sa 0.52. Basta huwag siyang bababa ng 0.51 at 0.50. Siyempre kasi kapag bumaba iyan, magkakaroon ulit ng rejection dito sa taas. So ang hinihintay kasi natin yung confirmation candle para sa ganun ay makita natin na tuluyan talaga siyang tataas. At kapag nag-close dito, above dito sa dalawang AMA na ito, sa AMA 20 at AMA 9. So malaking bagay iyan kapag nangyari. At kung titingnan din natin yung mga AMA natin, unti-unti na silang umaangat, nakaturo sa taas. So halimbawa itong si AMA 20, okay, so nakaturo na siya sa taas. Ganon din si AMA 9, pataas na rin yung kanyang posisyon. Nakaturo na rin siya sa taas. Kaya isang malaking bagay iyan na malapit ng mag-bull run ulit si Doji. So tingin tayo dito sa 4-hour time frame. 4-hour time frame, okay, so kanina, umaga, okay, nag-close siya above o below dito sa AMA 50. So ang hinahanap natin ay dapat na mag-close above ang isang candlestick dito sa AMA 50. Pag sa ganoon ay mabutasan niya itong tatlong AMA na ito. AMA 50, 20 at AMA 9. So after ng closing candle, itong candle na ito ay 8 to 12 p.m. So nagkaroon siya ng breakout dito sa mga EMA, no? Minutasan niya. At 12 p.m. to 4 p.m. So nagkaroon siya ng confirmation na talagang nakalampas na sa EMA natin, no? Kaya nakalampas na siya EMA natin. At kung papansinin natin, itong AMA 9, AMA 20 ay nag-cross na, no? Nag-cross na siya. So itong AMA 9, nag-cross siya sa AMA 20
At magkukross na rin siya dito sa AMA 50. Yan, kasunod niyan, itong AMA 20 magkukross na rin dito sa AMA 50. Upang sa ganun, yung kanilang posisyon, no, yung posisyon ng mga candles, ng mga AMAs natin ay naka-align na. So, halimbawa ito, AMA 9, AMA 20, tapos AMA 50. So, magiging ganyan na yung portion nila. At itong AMU 200, sasabay na rin yan. So, kapag nangyari yan, talagang confirm, talagang bullish na si Dodge natin. Okay, so dito, maaari pang mag-pullback sa area na ito. Yan. Sa 0.51 by 0.50. Okay, so pwede pa siyang mag-pullback ng konti, then para tataas. Kaya pwede tayong magbigay o maglaan ng buy position, buy entry dito sa area na ito. Kung sakali na ito ay magpo-pullback pa, halimbawa, pullback siya. Yan, and then nataas. Yan. Okay, so malaking bagay ito mga AMAs natin na unti-unti na siyang tumataas. Nahabol yung price action itong candlestick. So tingnan natin dito sa 1 hour time frame. Okay, 1 hour time frame. Si AMA 9 nag-crossover na sa AMA 20, AMA 50 at AMA 200. So na-crossover na siya. Nag-cross na siya. At sumunod dito si AMA 20, nag-crossover kay AMA 50. At ito na, nag-crossover na rin siya kay AMA 200. So malapit nang ma-align yung mga AMAs natin sa kanilang tamang posisyon. So ito, AMA 9, then AMA 20. Susunod itong AMA 50, magko-crossover din dito sa AMA 200 at yung SUTE 100. So magiging ganyan na rin yung portion ng ating AMA habang ang price ay tumataas. So kapag ganyan ang nangyari, ibig sabihin na confirm na. Confirm na sa 1 hour, magiging confirm na rin dito sa 4 hour. Para doon sa daily time frame ay lahat ng mga time frame natin ay naka-align na yung mga AMAs natin. Okay, so kapag bumaba, so itong AMA 9 maaring sumalubong siya dito. Then taas siya. So syempre meron pa ring titignan natin yung AMA 15. Okay, so AMA 15, ito na-confirm na siya dito sa 15 minutes. AMA 15. Sa 15 minutes time frame, okay, si AMA 9, AMA 20, AMA 50, at AMA 200. So nasa position na sila. Okay, na-confirm na. Nasa tamang position na sila. AMA 9, 20, 50, and 200. So malaking bagay na iyon. Yung confirmation. Okay, garon din kay 1 minute. Ito itong 1 minute scalping ito. Okay, so confirm na rin siya. So 1 minute, maganda na yung trend niya. 15 minutes, naka-align na rin yung mga moving average. 1 hour time frame. So yan, nag-crossover na yung dalawang lowest na moving average natin, AMA 9 at AMA 20 dito sa 200. At itong AMA 50 ay magko-crossover na rin. So
Kapag nangyari yan, confirm na rin dito sa 1 hour time frame. 4 hour time frame, so ganun din yung hinihintay natin na mag-crossover itong dalawang ito dito sa MA50. So kapag nangyari iyon, lahat ng time frame ay iisa na yung kanilang position. Yan. Yung 250, 20, and EMA9. So, kailangan na makalusot ulit yung price dito sa level na ito. Sa 0.55 level. Tignan natin. Yan. So, kailangan na ma-breakout niya itong level na ito. Pag sa ganon ay talagang tuloy-tuloy na. So, target niya 0.60, then 0.70. Okay. So, wag sanang mag-close bukas dito sa 0.49. Okay, close below dito sa 0. Dito sa EMA9 natin. Kasi kapag nangyari 'yon, so mayroon na naman tayong candlestick projection dito sa area na ito, dito sa resistance ng 0.53, 0.54. So kapag nangyari yan, so may posibilidad na babalik siya. So kanyan yung pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Kung hindi niya ma-breakout ulit itong area na ito. So halimbawa, nag-close siya dito bukas. So yung next 24 hours, kailangan na ma-breakout niya ang level na ito. All the way sa 0.70. Okay, tingnan tayo sa ibang currency, itong si ADA. Okay, so yung TI natin, maganda yung kinalabasan. After ng breakout, so after ng consolidation dito sa area na ito, support and resistance, nagkaroon ng breakout, then retest, yung mga nakabay, maganda. Kung nakabay tayo dito, kasi umangat siya ng halos racket din. No? And then kapag nag-pullback siya, maaaring dito sa area na ito sa 1.8 at aangat ulit. So ito yung Dodge, ADA. So ulitin natin. So mula dito, breakout, itong candlestick na to, nag-breakout. Ito yung confirmation, tapos tumaas din, nag-pullback dito sa EMA20, kasi ito yung reference natin, nag-pullback siya sa EMA20, kaya inulit niya. Okay, kung good to buy dito, kung nakabay kayo kanina o kahapon, yan, so naka-profit na kayo. So, tingin tayo sa 4-hour time frame kung ano yung pwedeng level kung saan pwedeng mag-buy kung magbabay pa tayo. Okay, so maaaring i-retest niya ang level na ito. Okay, so halimbawa, bumalik siya ulit dito sa 1.8. Pwede tayong maglagay ng buy position. Okay, kasi breakout,
Okay, so tingnan natin no, yung nangyari. Okay, so breakout, pullback siya sa EMA 20, breakout ulit dito, bumalik siya sa nag-pullback siya sa EMA 50. Then ang nilampasan niya, niretest niya itong level na ito, bumalik siya sa area na ito, tapos nagkaroon ng breakout sa area na ito. At nag-pullback, actually tapos na pala yung pullback niya. Yan. So, okay, nag-pullback siya. Meron pang chance na kung sakali na gusto niyo pang maglagay kay ADA. So, hintayin natin na balik ulit siya dito sa market sa 1.8 o hanggang dito sa middle ng 1.8 and 1.7 sakaling mag-pullback siya. Kaya si ADA. ETC, Ethereum. So, sumunod din si Ethereum sa atin, yung ating TA. Ito na tayo sa daily time frame. So, inhale, exhale, inhale, exhale. So, reference natin, AMA 20, nag-pullback siya dito sa AMA 20 din, then buy. So, ang pwede nating tignan na target sa level na ito. Sa level na iyan muna. So, ganyan. Tapos, hintayin natin baka mag-consolidate. Balik siya dito. Then, breakout. Then, buy ulit. Yan po si ETC. Tignan natin si XRM. XRM ba? XRP pala. XRP USD. Okay, so 1, 2, okay, hindi siya, wala siyang trend continuation kasi hindi niya na-breakout itong area na ito. So, ang hinahanap natin kasing pattern, yung ganyan. No? Tapos, buy. So, itong XRP, wala siyang pattern na trend continuation. So, dapat ganyan. Lampasan niya ito. Then, pull back. Siya tataas. So, tinitignan natin dito na maaring ito ay bababa pa hanggang sa level na ito. At 0.8 0.8,000. Yan, ito sa level na ito. Habang papataas yan, papataas si moving average. Yan. So, kung sakali, baka bumagsak pa siya dito sa area na iyan. Itong XRP. Kasi yun yung nakikita natin dito sa chart. For our time frame, tingnan natin. Okay, so for our time frame, walang pattern, walang pattern na trend continuation. So si 200 na breakout ng candlestick, tapos itong moving average na MA9 nag-crossover siya, muntik na, tapos bumalik.
tapos 50. So kapag itong AMA9 ay nag-crossover dito sa 200, tapos 50 nag-crossover sa 200, tapos itong 20 nag-crossover, tapos 50 nag-crossover. So gaganyan ang mangyayari. So downtrend na siya. So kailangan si XRP ay mabutasan niya itong moving average na ito at pag-close siya above sa moving average na AMA 50 para itong AMA 9, AMA 20 ay susunod siya sa price. Magiging ganyan ulit yung kanyang itsura. So maaari siyang bumaba hanggang sa area na iyan. Re-retest niya, then akyat. So ano pa ba yung tinitigan natin? TRX. Tayo ko yung TRX. Daily time frame. So wala tayong nakikita. Trend continuation. Pag-cause. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so ang pattern na ito ay head and shoulder. So mayroon tayong pattern na head and shoulder. Ang head and shoulder ay isang reversal candlestick, ay reversal chart. Pangit ng drawing. Tuloy natin itong trend line niya. So, halimbawa, 1, ito yung left shoulder, then head, tapos ito naman yung right shoulder. Yan. Head and shoulder ang tawag po sa price action na yan. So ito yung nick of the shoulder. So ang mangyayari dito, kung kapag nag-breakout, so halimbawa nag-breakout siya, then nag-retest niya, mag-downtrend siya. So although kahit na itong TRX na medyo maganda yung trend niya, o kaya naka-align pa, pero nang nakikita natin, so parang magda-downtrend siya at tatamaan niya itong moving average na 200. So para hindi magawa yun, kailangan niyang ma-overtaken itong level na ito. Tapos magbe-breakout siya. Pero sa ngayon, walang pwedeng entry position natin dito. So stay away tayo dito sa TRX. Huwag tayong magbabay kasi for sure, no, bababa yan sa level na ito. Tignan natin nga yung Shiba ulit. Shiba, wala pa. No? Wala pa siyang wala pa tayong makikitang technical analysis. Pero pababa pa siya. Okay, so ito yung TA natin sa mga asset na pinili natin sa
gabing ito.